Kabanata 3801. Higit sa lahat, ang matandang bastard na iyon, si Dane Bennett, ay nagsabi na ako ang nag-aabang ng oras pagkatapos matanggap ang suporta ng 4 na magagaling na martial arts alliances. Sinabi niya sa akin na tanggapin ang mga tuntunin sa lalong madaling panahon, o ang 4 na mahusay na martial arts alliance ay magdadagdag pa. Hinampos muli ni Colton Torres ang mesa. Yung bastard. Minsan gusto ko na lang umalis. Iyon ay sinabi, hindi kailanman ginawa iyon ni Colton. Alam niya na sa makitid na pag-iisip at maikling pangitain ni Dane, malamang natatanggapin niya ang gayong kahiyahiyang kalagayan. Ang reputasyon ng bansa H ay ganap na masisira kung nangyari iyon. Si Colton ay kamumuhian ng kasaysayan mismo. Napangiti si Harvey York matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi ito ginawa ng 4 Great Martial Arts Alliance. Si Clyde Osborne ang gumawa nito. Ipinaliwanag ni Harvey ang buong sitwasyon. Si Clyde ay lubos na napahiya kay Samuel, ngunit hindi siya nang ahas na maghiganti. Bukod sa pakikipaglaban sa H Country Martial Arts Alliance, walang ibang paraan para labanan si Samuel. Prinsipe ng pamilyang Osborne, ang kahalili ng maharlikang pamilya ng India. Mayroon siyang lakas at paraan upang gawin ang isang bagay na tulad nito. Napabuntong hininga si Colton. Napakakasuklam-suklam din ng bastard na ito. Siya ang nagudyok nito, ngunit nagpapanggap siyang tagapagligtas ng bansa. Naglalaro siya sa magkabilang panig. Ang mga taong hindi naiintindihan ng buong sitwasyon ay tinitingnan pa nga ito bilang kanilang huling pag-asa. Habang ang mga katulad natin ay malupit na iniinsulto. Gayun din, ang deadline ng negosasyon ay darating kinabukasan. Hindi tinukoy ng 4 na dakilang martial arts alliance, ngunit ang mga mamamayan ng bansa H mula sa ibang bansa ay maaaring matarget sa mas malaking saklaw kung hindi natin ibibigay sa kanila ang ating pahayag. Kapag nangyari iyon, gigibain ng mga tao ang buong gusali sa galit. Ikaw at ako ay dapat napasanin ang responsibilidad na ito kahit na pagkatapos ng araw na tayo ay mamatay. Muling bumantong hininga si Colton. Ako ay isang taong may karanasan. Sanay na ako sa lahat ng apoy at apoy ngunit ito ay ganap na walang silbi laban sa mga walang hiya. Naisip ko pa na hayaang talunin ni Ansel Torres ang bawat kinatawan ng 4 na magagaling na martial arts alliances para lang ipakita sa kanila kung ano ang kaya natin. Ngumiti siya, hindi na kailangan yan. Bakit gagawa ng isang bagay na humahantong sa ganito kung maaari lamang natin silang saksakin sa likod? Dahil gusto nilang maglaro, makipaglaro na lang tayo. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo ito sa akin. Hintayin mo ako sa susunod na 2 araw. Aayusin ang lahat pagkatapos kong tumawag sa telepono at makilala ang ilang tao. Maaasahan ko na ang Far East at South Ocean Martial Arts Alliance ay buong pagmamalaki na tatayo sa ating likuran. Ilang mga tawag sa telepono. Natigilan si Colton bago nagpakawala ng buntong hininga. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, Sir York. Kahit na si Big Boss ay malamang na walang magagawa sa ilang mga tawag sa telepono. Problema ito ng underworld. Bukod sa pananakot sa kanila, paano tayo pakakawala ng Martial Arts Alliance? Ngumiti si Harvey at tinapik si Colton sa balikat bago lumabas ng opisina. Maya-maya pa ay may tinawagan siya. George Zabel, may kailangan kang gawin para sa akin. Ang oras ay unti-unting lumipas. Nung hapon bago ang deadline. 4:00, casual na dumating si Harvey sa gusali ng opisina ng Martial Arts Alliance. Sumunod si Eleanor Stanton sa tabi niya. Wala siyang suot na make-up noon. Ang kanyang mukha ay kasing ganda pa rin, ngunit ang isang pakiramdam ng profesionalismo ay ganap na pumapalit sa kanyang alindog. Gusto siya ni Harvey sa tabi niya dahil sa koneksyon at pagpipigil sa sarili. Inaasahan niya na siya ay magagamit sa pagkakataong ito. Narito ka na sa wakas, Sir York. Sa sandaling nakaparada ang kotse ni Harvey, lumapit si Colton Torres at isang grupo ng mga manggagawa upang batiin siya pagkatapos marinig ang balita. Ngumiti lang si Harvey. Naghintay ka ba ng matagal? Kadadating ko lang din, pero matagal nang naghihintay ang mga tao sa itaas.
Curious na tumingin si Colton kay Harvey. Akala ko ang mga kinatawan na iyon ay mag-strike at aalis sa paghuhusga mula sa kanilang mapusok na pag-uugali. Ngunit tahimik silang naghintay ng isang buong oras. Bakit kailangan pa nilang pumunta? Sagot ni Harvey. Anong silbi nilang gawin ang lahat ng ito kung hindi nila Year-Ocon ang H-Nations Martial Arts Alliance kasama ko? Gagawin nila ang lahat ng ito para sa wala. Si Clyde ay naghihintay din para sa perpektong sandali na ito. Dapat naghihintay din siya doon. Baka nagpapanggap pa siyang lumalaban para sa bansa. Kahit na gusto ng mga kinatawan na umalis, malamang napigilan sila ni Clyde. Napabuntong hininga si Colton. Hanga ako, Sir York. Wala ka pang nakikita, pero inilalarawan mo na ang buong sitwasyon ngayon. Tulad ng sinabi mo, sinubukan ng kinatawan na umalis. Ngunit kinumbinsi sila ni Clyde kung hindi man. Kahit na, lahat sila ay talagang galit sa puntong ito. Sino ang mga tao dito? Tanong niya. Ang kinatawan ng Far Eastern Martial Arts Alliance, si Rowan Caddell. Ang kinatawan ng South Sea Martial Arts Alliance, si Gordon Moreno. Ang Martial Arts Alliance of India si Representative, Emilio Garcia. At ang kinatawan ng Island Nations Martial Arts Alliance, si Haru Miyamoto. Dahan-daang pinangalanan ni Colton ang bawat kinatawan bago nagpakita ng seryosong ekspresyon. Dapat kang mag-ingat, Sir York. Hindi lamang ang mga kinatawan ay hindi kapani-paniwalang malakas, ngunit mayroon din silang matatalas na dila. Hindi sila madaling harapin. Mayroon silang martial arts alliance na sumusuporta sa kanila. Ngayon din ang huling araw ng deadline na ibinigay nila sa atin. Ito ay magiging mahirap. Oo, kahit na si Deputy Leader Bennett, na naglilingkod sa kanila ngayon, ay sinisigawan ng ilang beses, mahinahong sabi ng isang trabahador sa gilid. Marami rin siyang sinabi. Siya ay patuloy na nagdadrama tungkol sa Country H na mali. Ang manggagawa ay namumula sa galit. Ngumiti siya. Isang malaking hukbo ang nagkakaisa para wasakin ang bansa H. Hindi katakataka na may sumuko na. Kahit na napakasama ng mga taong ito. Siguradong may death wish silang magpakitang gilas dito. Ngumiti si Colton. Dahil sinabi mong may paraan ka para harapin sila, ayokong magpakitang mag-isa. Ayokong ma-stroke sa pakikipag-usap lang sa mga taong iyon. Ngumiti siya. Tama ka, hindi na kailangang magmadali sa kanila. Ipapahiya ko silang lahat ngayon. Kumaway si Harvey York bago pumasok sa meeting room kasama sina Colton Torres at Eleanor Stanton. Bago pa man mabuksan ang pinto ay isang malakas na kalabog sa mesa ang narinig sa loob. Bam! Maya-maya pa, isang nangingibabaw at mayabang na boses ang tumunog. Nasaan si Colton? Hindi ba siya ang pinuno ng H-Country Martial Arts Alliance? Bakit hindi pa siya pumupunta sa atin? Sa tingin niya mas kahanga-hanga siya kaysa sa amin o ano? Ngayon ang huling araw ng deadline. Sa tingin ba niya kaya niya talagang magtago sa atin? May sasabihin ako sa'yo. Ang pangit ng mga kilos niyo. May mga kahihinatnan para dito. Itataas namin ang iyong sentensya sa pinakamataas na antas. Siguradong masisira ang H-Country Martial Arts Alliance. Ang mga taong nagsasagawa ng martial arts dito ay masusuklam kapag narinig nila ang pangalan na iyon. Ang mga tao ng bansa H ay kapo-po-otan magpakailanman. Isang Indian na nakasuot ng tradisyonal na damit ang siyang humahampas sa mesa. Siya ang sumisigaw sa paligid ng kwarto. Ang lalaking iyon ay si Emilio Garcia mismo. Galit niyang sigaw kay Dane Bennett at sa iba pa. Sa tabi niya, maraming tao ang nakaupo sa paligid ng isang mesa na may karatula sa harap nila. Nariyan si Haru Miyamoto, isang taga-isla na may maliit na biguti. Si Gordon Moreno, isang matandang may puting buhok. Si Rowan Caddell, ang lalaking nakasuot mula sa South Seas. Bukod sa apat na kinatawan na ito, naroon din si Clyde Osborne. Naka-cross-legs siya habang masayang nanunood ng kasalukuyang palabas. Mayroon ding 12-dosenang mga tagasunod na nakataas ang kanilang mga ulo. Maliwanag, lahat sila ay miyembro ng kanilang henerasyon. Makikita rin sa kanilang mga mata ang isang dominanti at mabangis na tingin.
Pinandilatan nila si Dane at ang iba pa, na para bang hindi sila mas mahusay kaysa sa mga aso. Kahit na ito ang teritoryo ni Dane at ng iba pa, hindi man lang sila nang ahas na magsalita sa harap ng mga kinatawan. Hindi lamang ang mga manggagawa ng Martial Arts Alliance, maging si Dane ay walang pagpipilian kundi ang piliting ngumiti. Ginoong Garcia, huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na si Leader Torres. Dapat dumating siya kaagad. Mabilis na tumingin si Dane sa mga manggagawa para tawagan nila si Colton. Ibinuka ni Emilio ang mga daliri bago nilapag sa mesa. Para sa kapakanan ni Prinsipe Osborne, bibigyan kita ng 3 minuto. Kung wala pa siya dito, kakanselahin natin ang negosasyon. Sisimulan natin ang mga parusa pagkatapos nito. Sabi ko nga, sorry I'm late, everyone, cool na sagot ni Harvey habang papasok sa loob kasama sina Colton at Eleanor. Harvey, nagpakita ng walang pakialam si Clyde matapos makita ang mukha ni Harvey. He then coldly chuckled bago nabawi ang composure niya. Handa na siyang magbiro tungkol kay Harvey habang nakaupo siya sa kanyang upuan. Sabi nga, hindi pa rin nawawala ang matinding sakit sa mukha niya hanggang ngayon. Galit na galit siya dito. Ikaw ang maalamat na Harvey York. Malinaw, nabasa na ni Emilio Garcia at ng iba pa ang impormasyon ni Harvey. Nang makitang lumitaw si Harvey, itinuwid ng mga kinatawan ang kanilang mga likod bago siya sukatin. Puno ng paghamak ang kanilang mga mukha nang makita nila ang hitsura ng pagkabigo ni Harvey. Parang hindi siya isa sa mga kilalang figure na may dominanteng aura. Paano kung ang isang tulad nito ay maaaring manalo ng ilang mga laban sa ring? Ang tunay na labanan ay palaging tungkol sa katalinuhan. Hayaan na lang ang mga kampan mo ang makipag-away at pumatay. Hindi man lang tinangka ni Emilio na itago ang kanyang pagkasuklam habang siya ay malamig na tumawa. Sa tingin mo ba ay maaari kang makipag-ayos sa amin sa ngalan ng H-Country Martial Arts Alliance? Kumunot ang noo ni Dane Bennett. Ano ang ibig sabihin nito, Leader Torres? Paano ka naging pabaya? Nakapagdesisyon na ako. Mula ngayon, kakatawanin ako ni Harvey at ang H-Country Martial Arts Alliance. Ang kanyang mga salita ay akin lamang. Kung ano ang papayagan niya, gagawin ko rin. Hindi ako babalik sa aking salita, matigas na sabi ni Colton Torres. Buong pagtitiwala ni Colton kay Harvey sa kabila ng walang ideya kung ano ang inihanda niya. Si Haru Miyamoto at ang iba pa ay curious na tumingin kay Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Kaagad pagkatapos, malamig silang nanunuya. Alam ng matandang bastard na si Colton na ito ay isang mahirap na sitwasyon. Alam niyang kapuputan siya sa buong kasaysayan kung gagawa siya ng isang maling hakbang. Iyon ang dahilan kung bakit nakuha niya ang manggugulo na si Harvey na kontrolin. Mas mabuti para sa lahat kung aaminin niya ang kanyang pagkakamali at sumang-ayon sa mga tuntunin. Sa mata ng mga kinatawan, ang Martial Arts Alliance ni Harvey at H-Country ay napahamak na. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumuhod at tanggapin ang kanilang parusa. Wala akong pakialam kung sino ang namamahala. Wala akong pakialam kung ano ang kinakatawan mo. Pero pinaghintay mo kami sa lahat ng oras na ito. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kahalaga ang aming oras? Si Emilio ang malinaw na kinatawan ng pinuno sa ngayon. Dapat kang magbigay sa akin ng isang patas na pahayag tungkol dito, o kanselahin namin ang mga negosasyon ngayon din. Patas na pahayag. Ngumiti siya. Natatakot ako na hindi ka dito karapat-dapat na magmula sa akin. Ngunit para sa kapakanan ng pagpunta mo dito para lamang maghintay ng ilang oras pa, bibigyan kita ng tamang paliwanag. Medyo late akong nagising ngayon. Mahaba ang pila papunta sa breakfast shop ko kaya naghintay pa ako ng kalahating oras. Kahit na, nakarating ako kaagad dito. Pakiusap huwag masyadong magalit tungkol dito. Ikaw na masama. Ibinagsak ni Emilio ang tasa ng tsaa sa lupa. Ikaw ang nagsimula nito, Harvey. How dare you talk to us in this tone? May death wish ka ba o ano? Nakapagdesisyon na ako. Dahil sa iyong saloobin, ang H-Country Martial Arts Alliance ay kailangang magbayad sa amin ng $15 bilyong kahit gaano pa man ang takbo ng negosasyon.
Tahimik na nagkatinginan si Haro at ang iba pa bago nagpakita ng mahinang ngiti. Sumasang-ayon kami. Nag-iba agad ng ekspresyon si Dane at ang iba. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3805. Baliw ka. Anong klaseng pera sa tingin mo ang hinihingi mo? Bulalas ng isang manggagawa. Sampal. Sinong nagsabi sa'yong magsalita ka? Tinabi ni Emilio Garcia ang staff bago naglakad na may malamig na ngiti. Hindi ba ang bansa H ang pinakamalakas na bansa sa mundo? Ang iyong bansa ay mayroon ding pinakamalaking ekonomiya sa mundo batay sa kung gaano kabilis ang inyong paglaki. Kung mayroon man, ikaw ang may pinakamaraming pera. Paano kung kunin namin ang 15 bilyong dolyar mula sa inyo? Wala ito. Inilahad ni Emilio ang kanyang kamay sa mukha ni Harvey York. Enough haggling, Harvey. Kahit magsalita ka, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Sampal. Casual na ibinaon ni Harvey ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Emilio. Ang bansa H ay may kamanghamanghang mga tao, lupain na may masaganang mapagkukunan, at pera na lumalaki sa mga puno. Ngunit ano ang kinalaman nito sa inyo? Hindi lang 15 bilyon, hindi ka namin bibigyan ng 15 dolyar. Oh, napa-atres si Emilio habang tahasang iniinsulto siya ni Harvey. Ganap na namamaga ang mukha niya nang bumagsak siya sa lupa. Hindi man lang siya natauhan sa mga oras na iyon. Susuntukin na sana niya si Harvey, ngunit siya ang nakaramdam ng matinding sakit sa mukha. Nagulat ang lahat nang magtama ang mga mata nila kay Harvey. Maging si Clyde Osborne ay umupo ng tuwid matapos makita ang tanawin. Hindi niya maintindihan ang gustong gawin ni Harvey. Masyadong pambihira ang pagkakataon. Ito ang labanan ng 4 na magagaling na martial arts alliances laban sa H-country. Isang salita ang makapagpapasya sa kapalaran ng isang bansa. Sa pangkalahatan, dapat ay inispoil ni Harvey si Emilio. Pero bigla na lang niyang sinampal ang mukha niya. Sinong nasa tamang pag-iisip ang gagawa ng ganito? Desperado na ba si Harvey? How dare you hit me, bastard? Sa wakas ay natauhan si Emilio, tinakpan niya ang mukha niya habang nakasalampak siya sa lupa. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Galit na sigaw ni Emilio. Sunod-sunod na hinampas agad ni Haru Miyamoto ang mesa. Lubos kang lumabag sa batas, Harvey. Sino kami sa tingin mo? Nag-iinit din si Gordon sa galit. Hindi mo ba alam kung anong klaseng sitwasyon ang kinalalagyan mo? Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Rowan Caddell. Gusto kong sabihin ang ilang magagandang bagay tungkol sa H-Country Martial Arts Alliance. Pero dahil mayabang ka, hindi mo kami dapat sisihin sa mga sumunod na nangyari. Galit na tumayo si Dane Bennett. Gusto niyang humingi ng tawad, ngunit agad siyang pinigilan ni Colton Torres. Huminga ng malalim si Clyde. Lahat, pumunta ako dito dahil gusto ko ang iyong paggalang para sa kapakanan ng H-Country Martial Arts Alliance. Inihanda ko pa ang aking mga tao na magsakripisyo para sa bansa kasama ng mga interes ng aking pamilya. Ngunit hindi lamang walang kahihiyan ng bansang ito, ngunit hinahayaan din nila ang kanilang agitator na magsalita at gawin ang anumang nais niya. To be honest, I am very disappointed with Country H. Kaya napagpasyahan kung huwag nang makialam mula ngayon. Wala akong karapatang makisali, kung tutuusin. Malamig na tumawa si Emilio at ang iba pa matapos makitang pinapaypayan ni Clyde ang apoy. Medyo lumayo ang mga plano, ngunit nasa tamang landas pa rin sila sa pagtatapos ng araw. Napangiti si Emilio Garcia, mabuti, dahil ayaw mo ng tulong ni Prince Osborne, lalabas na lang tayo. Dahil sa mga aksyon ni Harvey York, dapat kang magbayad ng 10 beses sa naunang halaga. Ang ibang mga kondisyon ay mananatiling pareho, ngunit si Harvey ay kailangang lumuhod sa harap mismo ng palasyo ng Hari ng India sa loob ng 3 buong araw. Mamili ka, Leader Torres. Plano mo bang tanggapin ang aming mga kondisyon, o titiisin mo ba ang paparating na bagyo? Sa ngayon, iilan lamang sa mga taga-Budokan ng bansa H mula sa ibang bansa ang nadurog at ninakawan, kasama ang ilang tao na nadeport.
Kahit na hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari kung patuloy na lumalala ang mga bagay. Kapag nangyari iyon, gusto kong makita kung paano mo ipapaliwanag sa inyong mga tao. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Haru Miyamoto. Iminumungkahi kong tanggapin mo ang mga tuntunin ngayon. Kung tutuusin, ang H-Country at Archipelago Country ay nagkaroon ng magandang ugnayan. Kung hindi dahil kay Harvey, hindi tayo mapapaalab ng ganito. Huwag na kayong magpanggap, kayong tatlo. Pumunta kayo dito para bayaran ang H-Country Martial Arts Alliance. Sumigaw si Gordon, na kumikislap ng malamig na ngiti. Nabubuhay ka sa ilalim ng aming ganap na kontrol, o hahayaan namin ang isang galit na mandurumog na sirain ka. Nasa iyo ang pagpipilian. Nagtawanan ang mga tagasunod nila. Tumingin sila kay Harvey na parang clown lang. Akala nila ay magiging komplikado ang paglikha ng ganitong pagkakataon, ngunit hindi nila inaasahan na si Harvey ang magiging kooperatiba nito. Nang ang lahat ay nasa panig ng apat na mahusay na martial arts alliance, ang bansa H ay walang pagkakataon. Nang marinig nila ang mga salitang iyon, tuluyang nawala ng kulay ang mga mukha ni Dane Bennett at ng iba pa. Sa anumang kaso, iyon ay magiging lubhang nakapipinsala para sa bansa, gaano man sila bumoto. Nais ni Dane na sumuko at lutasin ang sitwasyon ng mabilis, ngunit hindi niya inaasahan na ang H-Country Martial Arts Alliance ay babagsak ng ganito. Wala siyang mapapala sa paggawa nito. Mahihirapan din siyang ipaliwanag ang sitwasyon sa mga superiors ng Golden Palace. Habang nagpapanik si Dane tungkol sa sitwasyon, nanatiling tahimik si Colton Torres habang humihigop ng kanyang tsaa. Sigurado siyang kakayanin ni Harvey ang problema. Hindi magiging ganito si Harvey kung hindi iyon ang kaso. Hindi masama sa lahat. Ginagawa niyo itong parang totoong opera. Natakot ako. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Harvey. Sa makatuwid, sa tingin ko dapat niyong tanggapin ang aking regalo bago ang anumang bagay. Casual na sumenya si Harvey bago humakbang pasulong si Eleanor Stanton. Mahinahon siyang naglabas ng ilang sobre bago inilagay sa harap ng mga kinatawan. Ano ang ibig sabihin nito? Napangisi si Emilio. Sa tingin mo ba maaari mong suhulan o bantaan kami nito? May sasabihin ako sayo. Lahat tayo ay matuwid dito. Hinding-hindi kami matatakot, at hindi rin kami nakikitungo sa mga pagbabanta. Kahit bigyan ninyo kami ng tig-150 milyong dolyar. Kahit maghukay ka ng impormasyon tungkol sa aming mga ninuno, wala pa ring silbi. Agad na binuksan ni Emilio ang sobre. Si Emilio Garcia ay nagpakita ng pagkasuklam habang binubuksan ang sobre. Naniniwala siya na hinding-hindi siya kikilos kahit ano pa ang laman ng sobre. Siya ay isang marangal na Indian. Pumunta siya dito para bawiin ang kanyang pride. Pero may isa pang dahilan. Malaki ang ibinigay sa kanya ni Clyde Osborne para sa pagkakataong ito. Hindi siya magagawa ni Harvey York sa isang maliit na treat. Wala ring simpleng blackmail ang gumana sa kanya. Ngunit nang makita niya kung ano ang nasa loob ng sobre, napalitan ng galit ang kanyang ekspresyon. Sinimulan niyang basahin ang piraso ng papel sa hindi makapaniwala, at sinusubukang hanapin ang isang bagay na mali dito. Pero habang binabasa niya, lalong naging pangit ang ekspresyon niya. Si Haru Miyamoto at ang iba ay gustong sumilip, ngunit agad na hinayla ni Emilio ang papel. Tingnan niyo kung anong meron ka. Sigaw ni Emilio habang hindi napigil ang nanginginig. Natigilan sandali si Haru at ang iba pa bago nila binuksan ang kani-kanilang mga sobre. Agad na nagbago ang mga mukha nila matapos makita ang laman ng sulat. Wala kang kahihiyan. Sabay-sabay nilang sigaw na galit na nakatingin kay Harvey. Ikaw nakasuklam-suklam na basura. Saan mo nakuha ito? Ang mga kinatawan ay nagpakita ng matinding takot. Maging sina Colton Torres, Dane Bennett, at ang iba pa ay nagulat. Hindi nila alam kung ano ang nasa sobre, ngunit alam nilang si Emilio at ang iba pa na sa sobrang takot ay nilayuan nila siya sa isa't isa. Ano ang problema? Lahat kayo ay mga kilalang tao dito. Ito ay hindi maganda. Ngumiti si Harvey bago humigop ng tsaa na dinala sa kanya ni Eleanor Stanton. Ang mayroon kayong apat ay magkatulad sa isa't isa.
Ang pinakamalaking kahinaan ng killer move ng kani-kanilang martial arts alliance ay nakalista sa loob. Sa madaling salita, ang sinumang may pagsasanay ay madaling matalo kayo hanggat nasa kanila ang nasa inyong mga kamay. Alam na alam nyo na hindi nyo na mapipino o maperpekto ang isang hakbang pa. Ito ang iyong Achilles heel. Ang Achilles heel ay isang English phrase na nangangahulugang weak or vulnerable factor. Ang inyong martial arts alliance ay mahuhulog sa mga kamay ng sinumang nakakaalam ng impormasyong ito. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang Diyos ng digmaan, isang hari ng armas, o isang ordinaryong tao lamang na sinanay sa martial arts. Ang inyong kahinaan ay nananatiling pareho. Sa madaling salita, sa sandaling ang inyong kaaway ay may sobri, mahuhulog ka ng hindi man lang lumalaban. Sa tingin mo napaka-impressive mo, Emilio. Hindi ka ba pumunta kay Dean para lang ilabas siya? Magtiwala ka sa akin, hindi ka na niya muling magiging kalaban kapag nakuha na niya ang sobri. Kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Harvey. Hindi ako gaanong kahanga-hanga, ngunit hindi rin mahirap para sa akin na tukuyin ang iyong mga kahinaan sa paggalaw. Napabuntong hininga sina Colton at Dane nang marinig ang mga salita. Napuno sila ng kawalang paniwala. Walang nag-iisip na matukoy ni Harvey ang kahinaan ng Martial Arts Alliance. Pagkatapos ng lahat, ito ay kanilang pamatay na hakbang. Masyadong matamlay ang pakiramdam ng lahat ngayon. Paano nakuha ni Harvey ang impormasyong ito? Ang bawat solong killer move ng Martial Arts Alliance ay isang hindi masasabing lihim. Tanging ang mga pinuno at pangunahing mga disipulo ang maaaring matuto ng gayong mga lihim. Ngunit hindi lamang nakuha ni Harvey York ang impormasyong iyon, naunawaan pa niya ang mga kahinaan ng paggalaw ng 4 na magagaling na Martial Arts Alliances. Sobrang nakakatakot. Ikaw na masama, saan mo nakuha ito? Hawak-hawak ni Emilio Garcia ang papel sa kanyang mga kamay habang siya ay nanginginig na hindi mapigilan. Paano mo nalaman ang mga sekreto at kahinaan ng Indian Martial Arts Alliance? Ito ay labag sa batas. Colton Torres, Dane Bennett, kailangan niyo akong bigyan ng paliwanag tungkol dito. Kung hindi, magkakaroon ng mga kahihinatnan para sa bansa H. Matapos marinig ang mga salita ni Emilio, si Haru Miyamoto at ang iba pa ay tumitig kay Harvey, na naghihintay sa kanya na magbigay ng pahayag sa sitwasyon. Masyado rin silang na-guilty. Sa kanilang pagkakakilanlan, natural na may karapatan silang matutunan ang lahat mula sa kanilang Martial Arts Alliance. Ngunit ang mga tao na hindi kahit na mga pangunahing disipulo ay hindi kailanman makakaalam tungkol dito. Paano nalaman ni Harvey ang impormasyong ito at binalangkas ang kanilang mga kahinaan? Ito ay hindi maaari, at saka paano pa kaya ni Harvey na nakawin ang bawat killer move ng Martial Arts Alliance? Nakakabaliw ito. Nagustuhan niyo ba ang paliwanag? Ngumiti si Harvey bago sinulyapan si Emilio. Maaari kong ibigay sa iyo ang pinakasimpleng. Hindi ko alam kung saan ka isinilang, ngunit tiyak na pinagkadalubhasaan mo ang isang bagay na katulad ng Golden Shield, tama ba? Iyon ang dahilan kung bakit ang iyong mga kahinaan ay ang iyong dibdib, iyong diaphragm, at... Mabilis na sumugod si Emilio pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Tama na, pakiusap, huwag kang magbanggit ng iba. Alam na alam ni Emilio kung saan ang kanyang mga kahinaan. Tuluyan na siyang nataranta ng ituro ni Harvey ang dalawa sa kanyang kahinaan. Kung ipinakita niya ang pinaka-nakamamatay na kahinaan sa lahat, hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Emilio laban sa iba pagkatapos nito. Kahit na ang isang taong lubos na mas mababa sa kanya ay magagawang pumatay sa kanya ng 100 beses kung hahanapin lamang nila ang kanyang mga kahinaan. Ang kanyang pagsasanay sa nakalipas na 12 taon ay masasayang. Hoy! Mukhang nasiyahan ka sa aking pahayag dito. Inabot ni Harvey at tinapik ang mukha ni Emilio. Siyempre, mas maipapaliwanag ko kung hindi ka pa rin masaya tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, walang problema sa pagpapaliwanag sa mga tao. Galit na iginalaw ni Emilio ang kanyang mga mata. Gusto niyang sakalin si Harvey. Ngunit hindi siya maglakas loob. Bukod sa paghihiling ng kanyang mga ngipin, wala siyang ibang magawa kundi itagilid ang kanyang ulo pababa.
Si Gordon Moreno dito ay dapat na isang wizard mula sa South Seas. Kaya ang kahinaan mo ay, bumulong si Harvey sa tenga ni Gordon bago nagbago ang ekspresyon niya sa isang iglap. Di nagtagal, ginawa rin niya kina Rowan Caddell at Haru Miyamoto. Nang marinig ang kani-kanilang killer moves na sunod-sunod na nakalantad, agad na nagdilim ang mga mukha ng mga kinatawan. Hindi na sila maglalakas loob na kalabanan muli si Harvey. Lahat sila ay may takot na mga ekspresyon nang makita si Harvey, at umaasang hindi na ito magsalita. Sa wakas, ibinaling ni Harvey ang kanyang tingin kay Clyde Osborne na may mahinang ngiti. Prince Osborne, balita ko isa ka ring martial artist. Bakit hindi rin kita bigyan ng ilang mga payo? Nagdilim ang mukha ni Clyde Osborne sa isang iglap. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang masama ang tingin kay Harvey York. Hindi niya inaasahan na madaling magpakita ng kahinaan si Harvey sa martial arts ng ibang tao. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay malayo sa kanyang pangunawa. Sa isip ni Clyde, walang mas malakas kaysa sa kanyang nangingibabaw na trump card, gaano man kalakas ang mga tao na lumaban. Ngunit inilantad ni Harvey ang mga kahinaan ng mga kinatawan at ginawa silang matakot sa kanya. Kung gayon, sino ang maglalakas loob na lumaban sa kanila? Ikaw. Si Clyde ay nagsuot ng nakakatakot na ekspresyon habang siya ay sumisigaw, ano ang gusto mo? Paano kung maaari mong ituro ang kanilang kahinaan? Bukod sa pagpapatunay na ninakaw mo ang kanilang mga sikreto, ano pa ang maaari mong gawin? May sasabihin ako sa iyo. Ang mga taong ito ay hindi matatakot ng ganito. Ang mga sumasalungat sa iyo ay hindi rin matatakot dahil dito. Ang iyong impormasyon ay walang silbi sa kinatawan na ito. Hindi nila kailangang matakot sa akin. Sumili si Harvey ng isang matingkad na ngiti. Maaari pa silang magpanggap na ang impormasyon ay ganap na walang silbi. Ngunit ipapakita ko pa rin ito sa lahat sa internet. Walang anumang salita tungkol dito ang mawawala. Sigurado akong karamihan sa inyo dito ay may mga kaaway na gusto mong mamatay. Naniniwala ako na ginamit mo ang napakaraming tao na gumamit ng kapangyarihan ng kani-kanyang martial arts alliance. Walang sino man ang nang-ahas na sumalungat sa iyo bago. Ngunit sigurado akong mabilis itong magbabago kapag nabunyag ko ang lahat. Nagtataka ako, pagkatapos sirain ang H-Country Martial Arts Alliance, naisip mo bang ilalabas ka bago ka makabalik sa sarili mong bansa? Kung tutuusin, malamang na makakahanap ka ng isang paraan upang malampasan ang iyong kahinaan pagkatapos ng mahabang panahon. Talagang darating ang iyong kaaway para sa iyo sa lalong madaling panahon. Ito ang magiging pinakamahusay na paraan para magawa nila ito. Siyempre, kung kayo ay tapat at patas, wala kayong dapat ikatakot, sabi ni Harvey na may pagtataka. Kung ganoon ang kaso, malamang na walang silbi ang mga pananakot ko laban sa inyo. Gayunpaman, ganyan ba talaga kayo? Bahagyang ngumiti si Harvey habang si Emilio at ang iba pa ay parang nakakagat lang ng lemon. Alam nila na si Harvey ay hindi lamang nagkakalat ng takot sa puntong iyon. Ang Four Great Martial Arts Alliance ay tiyak na may kapangyarihan na sugpuin ang bansa H at palakihin pa ang sitwasyon. Ngunit nagkaroon din ng panahon si Harvey na ihayag ang impormasyon sa internet. Bago ang kalahating oras, tiyak na lilito ang mga kaaway mula sa Martial Arts Alliance upang tapusin ang mga kinatawan sa lalong madaling panahon. Isang maling galaw at ang organisasyon ay babagsak sa isang iglap. Si Harvey ay handang mamatay ng magkasama. Kung ito ay isa pang pagkakataon, papatayin ng kinatawan si Harvey anuman ang gastos para lamang maiwasan ang ganitong bagay na mangyari. Ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataong gawin ang ganoong bagay sa bansa H sa sikat ng araw. Hindi mo magagawa ito. Dapat mong malaman na ang Martial Arts Alliance ay nagkakaisa. Sisirain mo ang H-Country Martial Arts Alliance sa pamamagitan ng paggawa nito. Halos hindi na napigilan ni Emilio ang mga salita. Kabanata 3810. Walang nakakaalam kung babagsak ang apat na mahusay na martial arts alliances kahit ibunyag mo ang impormasyon sa publiko. Pero gagawin namin ang lahat para patayin ka. Bulalas ni Haru Miyamoto habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin.
Sina Rowan Caddell at Gordon Moreno ay nagsuot ng kahindik-hindik na mga ekspresyon ng walang sinasabi. Oh, sinasabi mo na hindi mo ako papatayin kung hindi ko ilantad ang Martial Arts Alliance. Nagpakita ng mapaglarong ekspresyon si Harvey York. Hindi ba't ikaw ang humiling na ibunyag ko ang lahat ng natutunan ko bago ako lumuhad sa harap ng maharlikang pamilya ng India? Sabi mo naging reasonable ka. At ako ang gumawa ng kasalanan. Kung ayaw mong gawin ang isang bagay sa iyong sarili, hindi mo dapat ipagpilitan ito sa iba sa unang lugar. Halika dito, you obviously have something against me if you're still willing to threaten me now, mahina hong katwiran ni Harvey. Pagkatapos ay gamitin mo silang lahat sa akin. Tingnan mo kung matatakot mo ako. Ang lahat ng mga kinatawan ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin matapos marinig ang kanyang sinabi. Agad na tumalon si Clyde Osborne bago siya sumigaw, "Don't you dare cross the line, Harvey. Mawawasak mo ang buong bansa. Hindi ko hahayaang gawin mo ito." Tuldok. Ayaw mo. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Harvey. Ano ang iyong mga karapatan? Bubuksan mo na lang ba ako sa bibig mo? O sisimulan mo na bang ihagis ang iyong mga suntok? Hayaan mo. Hayaan. Kaya mo akong suntukin lahat sa gusto mo. Ipinapangako kung hindi ako lalaban. Ngunit kung sumuntok ka, ibubunyag ko ang lihim ng India. Kung maghagis ka ng 2 suntok, ilalantad ko ang island country. At kung maghagis ka ng 3 suntok, kakalagkarin ko lahat ng kasama natin dito. Ano okay ba yun? Gusto mo ng hustisya, tama. Nandito ako. Halika rito. Ang kay-abangan ni Harvey ay lubos na nalampasan ang mga kinatawan ng 4 na magagaling na martial arts alliances. Ikaw, namumula si Clyde sa galit. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa ng sampulin si Harvey sa mukha. Naghiyawan sina Emilio at ang iba pa sa nakita. Huwag mong gawin iyon, Prinsipe Osborne. Namilog ang mga mata ni Clyde sa gulat. Hindi siya natatakot sa representasyon ngunit maaari lamang niyang lunukan ang kanyang pagkamuhi pagkatapos na isipin ang mga interes ng partido at ang mga sumusuportang numero nito. Si Clyde ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos dahil kailangan pa rin niya ang suporta ng mga tao para umangat sa kapangyarihan. Ano? Ayaw mo? Bahagyang ngumiti ulit si Harvey. Hindi ba ikaw ang tamang tao? Hindi ba dapat bigyan mo ng hustisya ang mga tao dito? Gusto mong protektahan ang interes ng bansa, tama ba? Bakit hindi ka tumabi? Pwede bang takpan mo na lang ang bibig mo o ano? Pero, iba ako. Ako ay isang tao na kakaunti ang salita. Humakbang pasulong si Harvey at ibinaon ang likod ng kanyang kamay sa mukha ni Clyde. Fair na, walang kwentang kalokohan. Paluan mo ako, sampal, halika na. Hindi ka ba lalaban para sa 4 na magagaling na martial arts alliances? Hindi ba tama, sampal? Ayaw mo bang maghiganti? 2 beses ko nang sinampal ang mukha mo ngayon, di ba? Ito na ang pagkakataon mo. Tapos gawin mo.